Maganda at pinagpalang araw po, binibining Nova Jane J. Bacungis. Ako po si Vanessa Pivillar, 38 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Taguluan Community College sa kursong Edukasyong Pangsekundarya na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino. Ako po ay nakatira sa Villa Trinitas, Bugo, Cagayan de Oro City kasama ng aking kabiyak at 5 anak. Ang panganay ko pong anak ay 17 taong gulang at kasalukuyang nasa ika-12 baitang sa Cagayan de Oro College. Ang ikalawa ko pong anak ay 13 taong gulang at nasa ika-8 baitang na nag-aaral sa Bugo National High School. Ang ikatlo ko pong anak ay nasa Suntingon Elementary School at nasa ika-6 na baitang. Siya po ay 11 taong gulang. Meron pa po akong anak sa kindergarten at siya po ay nag-aaral din po sa Suntingon Elementary School at siya po ay 6 na taong gulang. Ang ikalimang ko pong anak ay kasalukuyang nasa bahay kasama namin ng aking kabiyak at siya po ay 2 taong gulang. Bilang isang ina at isang estudyante, ako po ay nagsusumikap hindi lamang para sa pag-aaral, kundi maging sa pagkain at mga pangangailangan ng aking pamilya. Hindi lang po ako isang working mom, kundi ako rin po ay isang working student na kung saan ginugugol ko po ang aking mga bakanting oras hindi lamang sa paggawa ng mga asignaturang may mga aktibidades kundi maging sa pagtatrabaho. Sa mga araw na wala po akong pasok, ginugugol ko po ito sa aking trabaho mula umaga hanggang hapon. Kung minsan ay umaabot po ako ng gabi at sa mga panahong meron naman po tayong klase ay ginugugol ko po ang umaga, ang oras sa umaga hanggang tanghali, saka po ako papasok sa hapon. Hindi po madali ang pagiging working mom at pagiging working student dahil sa marami po akong nasasakripisyong oras at sasakripisyong panahon. Kailangan ko po itong hatiin, hindi lamang para sa pangsarili, kundi maging sa pag-aaral ko po. Nagkakaroon po ako ng problema minsan na kung saan nagpapasalamat po ako, hindi lamang po sa pamilya ko, kundi maging sa mga kaklase na nakapalibot po sa akin. Dahil kung hindi po sa kanila, marahil hindi po ako nakapag-proceed sa second year. Hindi lamang po ako nagpapasalamat sa aking mga kaklase, kundi maging sa mga guro na tumulong po sa akin emotionally at mentally para ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa sekundarya. Hindi po ito ang unang kong pagkakataon na makapag-aral sa Taguluan Community College sa kursong edukasyon. Noong taong 2000 ay nakapag-aral po ako sa TCC at nahinto pagkatapos ng 2 semestre sa kadahilan ng ako po ay nabuntis. Pagkalipas ng mga ilang taon ay sinubukan ko po muling makapag-aral, ngunit nahinto po ulit dahil ako ay nabuntis. At ngayon po sa ikatlong pagkakataon ay pinangako ko po sa aking sarili na hindi na po muli hihinto at gusto ko po itong tapusin na may magandang marka, hindi lamang po para sa aking sarili, kundi para po sa aking pamilya at upang makatulong na rin po sa iba. Masasabi ko po ang karanasan ko noong bakasyon ay isang masaya at masaganang pagkakataon o panahon para sa aking pamilya.
Dahil po dito ay nagkaroon po ako ng hindi lamang isa kundi 4 na oportunidad na trabaho. Ang una ko pong trabaho ay isang kasambahay sa Bugo na kung saan nagtatrabaho po ako doon simula alas 6:30 ng umaga at matatapos ng alas 11:30 ng tanghali. At pagkatapos po noon ay lumilipat po ako sa ibang bahay. Simula po ng alauna hanggang alas 5 ng hapon ay ginugugol ko po ito sa pangalawang bahay. At ito po ay nangyayari tuwing Martes, Huwebes at Sabado. At tuwing Lunes po, Miyerkules at Biyernes ay ginugugol ko po ang buong araw sa isang bahay sa Greenville. At yung mga panahon din po na half day ako na simula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ay sa Greenville ko rin po ito ginugugol. Dahil po sa pagkakaroon ng magandang marka sa una at pangalawang semestre ay naging puhunan ko po ito upang magkaroon ng mga tutorial session sa pagitan po ng mga araw at oras na wala akong trabaho. Kaya masasabi ko po meron po akong magandang panahon ng bakasyon. Ngunit sa kasamaang palad, sabi nga po nila na ang lahat ng magagandang bagay o lahat ng bagay ay may katapusan. At ito po yun nung nagsimula ang muling pagbubukas ng klase. Dahil nga po sa pagbubukas ng klase ay napilitan po akong maghanap ng ibang trabaho dahil po ang amo ko ay naghahanap ng isang full-time na kasambahay na kung saan hindi ko po ito maibigay sapagkat kailangan ko po o gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Sa mga sandaling iyon ay nagkaroon po ako ng mga agam-agam kung tatapusin ko pa po ba talaga ang aking pag-aaral o kailangan ko pong i-focus ang aking sarili sa pagtatrabaho para po mabigay ko po o matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Ngunit sa bandang huli po ay napagdesisyonan ko po na kahit anong mangyari ay tatapusin ko po ang aking pag-aaral. Lumipas po ang ilang linggo ng paghahanap ng trabaho ay nakahanap din po ako ng trabaho na kung saan ay ito nga po yon ngayon pag-iripa ko po ng mga sabi. Makalipas po ang ilang linggo ng paghahanap ng trabaho ay nagpapasalamat po ako at nakahanap po ako ng trabaho na kung saan kaya ko pong pagsabayin ang aking pagtatrabaho at ang aking pag-aaral upang matapos ko po ito. Ito po ngayon ang aking bread and butter na kung saan ito po ang tumutustos hindi lamang sa pag-aaral ko, sa pag-aaral ng mga anak at maging sa pagkain ihahanda sa hapag. Nagpapasalamat din po ako sa aking mga kaklase na kung saan walang humpay na pagsuporta po hindi lamang po sa pinansyal kundi sa emosyonal at pisikal na pag-agapay po sa akin. Ang maipapayo ko lang po sa mga kaklase ko bilang isang ina at kaklase at nakakatanda po sa kanila ay sana po hindi po nila babaliwalain ang mga sakripisyo at mga tulong na binibigay ng kanilang mga magulang o mga guardian para lang po makatapos ng kanilang pag-aaral. Dahil kung hindi naman po sa huli ang pagsisisi, alam ko po kung hindi po nila ito matatapos at dahil po sa aking experience ay mahihirapan po sila sa bandang huli. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na kung saan kahit sa anong mga balakid at mga paghihirap na nakaranasan ko po ngayon ay hindi niya po ako pinabayaan at lagi ko po siyang kasama sa lahat ng pagkakataon at binibigyan niya po ako o pinai-encounter niya po ako sa mga taong kanyang binigyan ng blessing upang ako po rin po ay mabilisingan sa kahit anong pamamaraan po. Kaya po muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng taong tumulong sa akin.
Muli, ako po si Vanessa P. Villar, isang mag-aaral sa kursong edukasyon pang-sekundarya na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino. Maraming salamat po, Binibining Nova Jane J. Bakungis, sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin upang ipakilala ang aming sarili. Naway magkaroon po tayo ng isang magandang pagsasama at karanasan sa buong taong pagtuturo ninyo sa amin. Maraming salamat po at magandang umaga.